So maraming salamat po kasi ang talagang sa araw na ito dapat ay wala tayong misa. Kasi kabama po nung aking seminar, nagkataon naman na sabi ko yung makakabalik naman ako bago mag 5 o'clock, kaya nag-text ako. Maraming salamat sa inyong pagtugon at tayo ngayon ay nakapagdiriwang ng misa, lalong-lalo na yung mga naglilingkod sa pagdiriwang na ito. So bahagi ko na pinaalala sa atin ng buong may kapal ng ating pananampalataya ay nakabase sa pag-ibig. Katulad na ipinahayag ko sa Ebanghelyo ni San Mateo. At ang isang magandang halimbawa na ipinakita ni Santa Rosa ng Lima. Santa Rosa ng Lima ay isang Dominican na nung panahon na yon, katulad ni San Martin de Porres, ay mga Dominicano, pero dahil nung panahon na yon, 16th century, ay hindi itinuturing na kasi ito ay sa Peru, no? Ang mga ito ni San Martin de Porres at saka si Santa Rosa ng Lima ay mga Peruvians. Ay nung panahon na yon, dahil sila ay kung tawagin ay may lahing native, no? Ay hindi pa noon tinatanggap sa Dominican Order as kung tawagin natin, ay ang tawag lang sa kanila may ikukumpara ngayon ay tertiary. Pero gawa ng kanilang paglilingkod, katulad nga po ng ipinahayag, ay gawa ng pag-ibig. At kung tusin, ay hindi lang pag-ibig, ngunit kaakibat nito yung kaligayahan, joy. Hindi yung gawa nga ng pag-ibig pero walang kaligayahan. Kasi akala ng iba ay yung paglilingkod natin sa Diyos ay sakripisyo, na kung tawagin natin ay devoid of joy. Doon lamang higit na mapatunayan na yung paglilingkod natin ay gawa ng pag-ibig kung mayroong kaakibat na kagalakan. So bahagi yun. Siguro makita natin na sa kanilang paglilingkod, katulad doon ni Santa Rosa ng Lima, sa kanyang mga pagsusumikap at sa kanyang kababaan ng kalooban, sa kanyang kabanalan, ay kahit nasabihin natin na hindi siya itinuturing na talagang kabahagi, kung tawagin natin ay katulad ng mga madre, katulad ng mga Espanyol, ay kasi nasabi mo nga siya ay may lahing local native, ay hindi matuturing natin na talagang Dominican sa pagkaunawa ng mga Dominicano. Tawagan natin ngayon ay para bang third order lang. So, pero yung kanyang paglilingkod ay hindi matatawaran. At hindi puno ng kalungkutan. Pwede mo kasi maglingkod at sabihin mong ginagawa mo ito ng may pag-ibig, pero masama ang loob.
Hindi ho magtatagal yun. Ang tunay na paglilingkod na sinasabi mo may pag-ibig, kinakailangan mayroong galak, may joy. Kasi yun ang magtatagal sa iyo. Hindi ka magtatagal na puno ng kalungkutan. Bakit? Hindi yan ang dulot ng ating pananalig kay Jesus. At hindi yan ang dulot ni Jesus. Hindi yung paglilingkod na hindi ka bibigyan ng kagalakan. Parusa yun. Kung tawagin natin alin yun, impyerno yun. Naglilingkod ka, pero walang kagalakan. Hindi yung tunay na pag-ibig yun. Yung tunay na pag-ibig, siguradong alin, mapupuno ka ng kagalakan. At kapag ikaw ay napupuno ng kagalakan, hindi ka mapupuno ng reklamo. Kasi yun yung pagkilos ng umiibig. At ang lahat ng pagkilos ng may pag-ibig, sabi nga natin, ay siguradong alin, ikaw ay bibigyan ng kagalakan. At sana hindi po yung hamon na makita ko natin na sa ating paglilingkod. Baka nakikita lang natin ay puro sakripisyo natin ay kinakailangan nating pagnilay-nilayan. Kapag wala tayong kagalakan sa ating paglilingkod, baka kinakailangan pang dagdagan natin ang pag-ibig. Kasi yung tunay na pag-ibig, ang resulta nun ay kagalakan. Bahagi yun na kapag nakikaling din ako sa Santa Rosa ng Lima, sa Santa Rosa, meron silang digitally enhanced na mula sa bubong ni Santa Rosa ng Lima. So ibig sabihin, yun ay mas malapit na imahe ng mukha ni Santa Rosa ng Lima. Kasi yun ay 16th century. Ay hindi pa natin malaman kung ano talaga yung maaring imahe. Hindi naman uso noon ang mga picture. Pang mayayaman lang. Ang kalimitan noon ay panahon na yun ay painting lang. So, based doon sa buko ni Santa Rosa ng Lima, kasi yung technology ngayon, ay kaya nila i-retrace yung mas makatotohanan na mukha ng ni Santa Rosa ng Lima. Nakita niyo, ay hindi lang maganda. Unang galing, nababanaan yung kagalakan. Kaya kapag nakita sa atin yung kagalakan, nakikita rin natin sa atin yung alin. Sabi nga natin yung aura. Yung aura na nakikita sa atin na bahagi yun. Kaya nga palaging paanyaya natin, iwasan natin yung pagrereklamo. Kasi baka niya hindi aura ng kagalakan na nakikita sa atin, kundi puro reklamo. Ay makikita nyo talaga doon sa mukha. Tawagin natin na digitally enhanced na ito si Santa Rosa ng Lima ay talagang mababanaan yung kagalakan sa kanyang paglilingkod bilang alagad ng Diyos. At yun ay panalangin natin. Hindi lang pa siya naglilingkod, ngunit naglilingkod na pinupuno ng kagalakan ng Diyos. Kasi yun ang hamon ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, makibahagi ka sa aking kagalakan.
At yung mga naglilingkod ng may pag-ibig ay hindi lang makikibahagi ng kagalakan ng Diyos sa panahon ng ating kamatayan. Dapat habang tayo naglilingkod ay lalo tayong pinupuspos ng kagalakan ng Diyos.